The Lord delights in the prosperity of His servant. Amen? Nalulugod ang Diyos pag yung mga anak niya, sabi pa nga dito, lingkod eh. Pero sabi niya dito, the Lord delights in the prosperity of His servant. Hindi nyo ba nalulugod ang Panginoon pag tayo na nagana? Amen? Dahil kalooban ng Panginoon yan. Kalooban ng Diyos na ikaw ay pasaganahin sa lahat ng bagay. Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa area ng finances, kundi sa bawat area ng iyong buhay. Nalulugod ang Panginoon. Nalulugod siya kung maayos ang iyong pamilya, mapabuti ang iyong pamilya. Amen? At sabi niya, Beloved, I pray that you will prosper in all things, in health, even as your soul prosper. So, kalooban ng Panginoon niya, yung kasaganaan ko. Kaya sa kabila ng pandemya na ito, you know, wag po natin angkinin o wag natin i-accept na dahil pandemya, wala nang magandang bagay na mangyayari. Sa maganda ho, ang gagawin pa ng Panginoon sa atin. Pag yung ating mata ko ay nasa Panginoon Jesus. Di ba? Sabi nga, all things work together for good to them that love God. So, kahit sa panahon ng pandemya, nakikita niyo po, may bago na ginagawa ang Panginoon. Like this one. Natutuwa po ba kayo sa natin? Sa ating sanctuary? Di ba? Ang Diyos po, sabi niya yung kanyang kaisipan ay malayo sa ating kaisipan. Amen? Yung kaisipan natin ay yung mas malayo sa kaisipan ng Diyos. Kaya sa kabila ng pandemya na ito, ang Diyos ay gumagawa ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! Nararanasan po natin yung kasaganaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos sa buhay po natin. Yung kalusugan na para sa atin, yan din po ay kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah! Kaya nga po patuloy po tayong lumaban sa Panginoon. Patuloy po yung pananampalataya po natin, i-activate po natin. Huwag po natin hayaan na yung sitwasyon, yung kalagayan po natin na mag-dictate sa atin. Let the Word of God as a final authority in your life. Amen? Yung salita pangako ng Diyos, yun po ang may final authority sa buhay po natin. If we believe in the Word of God. Amen? Kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, tayuan po natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya dito na tayo iniingatan ng Panginoon sa kanyang presensya. Pag tayo nasa presensya ng Panginoon, tayo po'y lumalakas. Diba? Sabi niya, mapalad yung mga tao na nananahan sa iyong presensya. Kaya sa Psalm 91, nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. Naroon po yung, kung pala tinatago niya po tayo sa kanyang presensya. Amen? Pag tayo po tinatago niya tayo sa kanyang presensya, nananahan tayo sa presensya ng Panginoon, hindi po tayo, naroon po yung pag-iingat ng Panginoon at sabi doon, iingatan niya po tayo sa lahat ng side. Yung protection ni Lord ay nasa harapan, nasa likuran, nasa left hand side po natin. Amen? And all areas sa life po natin, naroon ang pag-iingat ng Diyos. Amen? Pag tayo na sa kanyang presensya, nararanasan po natin yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay po natin. At sabi niya po dito sa awit, 34 verse 8 and 9. Napakaganda po ito na isang susig ng pangako ng Panginoon para po ma-access natin yung kanyang pagpapala po sa buhay natin, yung we know how to worship God. We know how to worship Him. Amen? Alam mo natin kung paano natin sambahin ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang lahat ay magsasamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Dito sa awit 34 verse 9, ano po yung pangako ng Diyos? Sabi niya sa verse 8, dito po sa Tagalog sabi niya, tignan mo at kasapin ang kabutihan ni Yahweh. Amen. Taste and see. Hallelujah. Tikman mo at kasapin, o tignan mo at kasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kaya na kayong kanyang bayan. Nang makantan ninyo ang lahat ng bagay. Ito po yung isang susi din po sa atin na nanampalataya sa Panginoon. Sabi niya dito, hindi lang po natin makikita sa iba yung kabutihan ng Diyos.
You will not allow na malampasan tayo ng pagpapala ng Diyos. Tayo mismo. Amen? Hindi lang natin makikita na pinaprosper ang iba, kundi sa atin din po naman makikita po natin. Tignan mo at lasapin. Hallelujah! Amen? Makikita mo at malalasahan mo, lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh. Taste and see that the Lord is good. Amen? Sabi niya, mapalad ang taong nananalig sa Kanya, mapalad ang taong nananampalataya sa Kanya. Kaya yung mata natin, huwag palagi sa iba. Amen? Huwag natin tignan, buti pa si kapatid na ganyan, pinagpapala, buti pa yung kapatid na yan, na hindi naman born again, pinagpapala. Why not you look to Jesus? Amen? Sabi niya, pangakin tignan mo at nasabing, hindi mo lang makikita sa iba, ikaw mismo, mararanasan mo, na ang Diyos ay mabuti sa'yo. Matitikman mo. Hallelujah! Hallelujah! Mas masarap pa sa, sa mga pangkalasa, kundi talaga matitikman mo sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hindi lang po sa iyo, maging sa pamilya mo. That's the promise of God. Sabi niya, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. At sabi niya, masakot kayo na sa kanyang mga bayan na makamtan ninyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ko binigay lang sa atin ng Panginoon. Wala na po siyang withhold sa atin na mabubuting bagay. He gave it all for us. Amen? Ibinigay niya sa ating lahat. So, now it's our time na nasapin po natin at tikman at tignan po natin at maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kahit sa kabila ng pandemya, hallelujah, mararanasan po natin, matitikman po natin, makikita po natin ang pagpapala at kaginhawaan at kasaganan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa buhay ng pamilya mo. Glory to God. Sabi niya po dito sa Message Translation, sabi niya, open your mouth and taste, open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Worship God if you want the best. Worship opens door to all His goodness. Glory to God. Amen? So, ano po nagbubukas sa pagpapala ng Diyos sa atin? Yung ating pagsamba sa Panginoon, yan po din po ay susi sa pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi niya, worship God if you want the best. Worship opens door to all His goodness. Glory to God. Kaya sabi din po niya sa 2 Peter chapter 1 o 2 Peter chapter 1 verse 3. Kaya nga po ang Diyos po natin He is the God, sabi na, He is the God of generosity. Our God is a God of blessing. Amen? At yung blessing na yan ay hindi niya po withhold sa atin. First, 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano po tinanggap natin? Yung kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. At ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumanggap sa atin o tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at pagbulihan. So may ini-impart po ang Panginoon sa atin at ini-impart niya po sa atin yung mabubuting bagay. Ano po sabi niya? Tinanggap natin. Ibig sabihin, tanggapin mo. Amen? Pag ang isang regalo, isang gift, pag hindi po natin tinatanggap, wala rin po. Amen? Kaya tanggapin mo na. Amen? Tanggapin po natin. Hallelujah. With all our heart, tanggapin po natin yung mga bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon Yesus. Sabi niya, tanggapin natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Ibig sabihin, pag atin pong tayo tumanggap sa Panginoon at yung mga bagay na yan, eh hindi po ito para sa ating ikasasama, kundi ating pong ikabubuti. Pag nagbigay ang Diyos, ito po para sa ating ikabubuti. Amen? At ano sabi niya? Tinanggap natin yung mga bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Pag the more na nararanasan po natin, yung mga bagay, mga biyaya pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin, tayo po'y nagiging maka-Diyos. Amen? Pag tayo pinapapala ng Diyos, ikaw ay nananatiling maka-Diyos at lalo ka pang lumalapit sa Diyos. Amen? Hindi ka lumalayo sa Panginoon pag once na nasa yung pagpapala ng Panginoon. Meron yung mga taong gano'n na once they receive the blessing of God, the more na lumalayo sila sa Panginoon, they think sa kanilang kalakasan o sa kanilang kakayahan. Hindi po.
Pag ang Diyos ang nagpala sa buhay mo, the more na lumapit ka sa Panginoon. At sabi doon na ito po yung magtuturo sa atin upang tayo maging makayos. Amen? Ang pagiging generous ay generosity ay ito po yung sign ng makayos. Amen? Because yung blessing ng Panginoon ay nasa atin. Nasa buhay mo. Kaya sabi niya, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. So, ang i-impart mo sa atin ng Panginoon ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang honor, yung kanyang kalwalakihan sa buhay mo natin. Na ang Diyos po natin ay mapagbigay. Amen? At pag tayo natanggap po natin ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon, tinuturuan din po niya tayo maging makadiyos. Hindi po tayo nagiging makasarili. Amen? Hindi po tayo dapat maging selfish. Once we receive the blessing and the manifested goodness of God, tayo po nagiging mapagbigay. Tayo po nagiging, yung makadiyos. Amen? Hallelujah! Dahil alam mo yung purpose ng blessing ng Panginoon sa buhay mo tayo. Bakit binibigay sa iyo ng Panginoon yan? Bakit mo nararanasan ang pagpapala ng Panginoon? Para maging pagpapala ka sa iba. That's the purpose of God's blessing. Amen? At dito sa 1 Timothy chapter 6, is my last verse na scripture. Naalala ko po sa bawat isa sa atin. Ito po yung isang susi din po sa pagpapala ng Panginoon upang makantang po natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi niya po dito sa verse 17. Ang mayayaman, sabi niya dito, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas. Sabi niya, command those who are rich in this world not to be haughty. Diba? Prideful, sabi sa iba translation. Na huwag sila mapagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan hindi na nanatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng bagay upang ating ikadala. Amen? Upang tayo po ay masyahan. So, ibig sabihin na you can command, pwede po ituro ito sa mayayaman. And I believe yung mga mayayaman, madali pong turuan. Amen? Pag tayo pong pinayaman ng Diyos, madali po tayong turuan. Amen? Kaya sabi nila, turuan mo itong mayayaman sa sanlibutan o sa mga material na bagay na huwag silang magpapagmataas, huwag silang makasarili. Ano pa sabi niya dito? At huwag silang umasa sa kayamanan ng lumilipas at kumukupas. Sabihin, hindi ko na nanatili yung mga bagay na yan. Unreliable. Amen? You cannot depend your life. You cannot trust your life with the riches. Kundi sabi niya, kundi umasa sila sa Diyos. Amen? Yung ating pag-asa ay sa Panginoon. Still, yung ating pag-asa ay hindi po sa kayamanan, kundi umasa po tayo sa Panginoon. Bakit po? Sabi niya, sa Diyos tayo umaasa. Sabi niya, dahil ang Diyos yan nagbibigay ng masagana sa atin. Sa lahat ng ating pangangailangan. Ibigay sa Panginoon, pag tayo pinasagana ng Panginoon, wala pong halong kabalisahan. Amen? O hindi ka ma-overwhelm. Ano gagawin ko sa kayamanan to? O ano gagawin ko sa pagpapalang ito? Come on, share! Amen? Sabi, willing to give, willing to share. Yun po ang kinuman. Pag tayo po pinagpala na ng Panginoon, huwag po natin sarili, huwag tayo tumahimik. O, akin lang ito. Diba, natanda yun po yung preaching ko na last Sunday, yung 4 na kitongin na naranasan nila, yung kasaganaan. Sabi na, hindi maganda ito. It's not good. Sabi nila, kailangan ipagsabi natin. Amen? Kailangan ibahagi natin kung ano yung naranasan natin. So, ganun po yung para po makaiwas tayo sa selfishness. Para makaiwas po tayo sa pride. Amen? You learn to share. You are willing to share. You are willing to give what you have. At sabi niya dito, lahat ng bagay binigay sa atin ng Panginoon na para sa ating ikasasaya o sa ating upang tayo maging masyahan. Ibig sabihin ng Diyos, hindi po killjoy. Amen? Pag pinasagama ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ka na masaya dahil may kayamanan ka na. Diba? Meron yung iba, takot na takot sa kayamanan. Gusto mas niyayakap nila yung kahirapan. No! Amen! Gusto ng Panginoon na ikaw ay sumagana sa lahat ng bagay. At hindi lamang kapag ikaw sumagana, matuto ka rin, binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng kasiyahan. Amen? I-enjoy mo yung blessing ni Lord.
Ma-enjoy mo yan pag if you are, ini-start mong i-share yan at ibahagi sa iba. Para maingatan mo yung puso mo sa selfishness at pride. You learn to share to others. Hallelujah. Dahil ang Panginoon hindi siya nag-withhold sa atin. So, ganun din po naman. Ito po yung prinsipyo sa salita ng Panginoon. Ito po yung susi. Isang susi sa pagpapala ng Panginoon. Don't hold the blessing. Learn to share. Willing to share. Willing to give. Amen. At huwag kang mahiya kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. Yung iba, alam mo yung pagsabi ng isang pala sila ng Panginoon. Para ano? Para hindi, no, alisin po natin yun. Once the Lord will bless you so much, learn to share. Amen? Learn to give. Kasi ang mga tao, pag sila'y mapagbigay, hindi po sila nawawalan. Hindi ka mawawalan pag ikaw ay nagbibigay. Amen? Bakit ang Panginoon nagbigay siya, nawala siya? Hindi. How much more tayo po mga anak niya, we learn the principle of the Word of God sa buhay po natin. Na ang salita ng Panginoon, ito po ay buhay. Ito po yung susi sa pagpapala ng Panginoon sa atin. Sa bawat area ng buhay po natin, we learn to fear God, we learn to honor God, hallelujah, amen. We learn to worship God, and we learn to give, hallelujah. Yan po yung mga susi sa pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi lang po puro pananampalataya. Let our faith put into action. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, that's the Word of God. Ito po yung mga pangako ng Diyos sa buhay po tayo natin na ang Diyos po ay nagbibigay ng masagana sa buhay po natin. At once the Lord bless us, learn to enjoy the blessing. Enjoy mo yan. Hallelujah. Sabi nga, hindi killjoy ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon pag ikaw ay napapala. Amen? Hallelujah. Kaya dapat hindi mawala yung kagalakan sa buhay po natin, sa atin po. Hallelujah ng mga anak ng Diyos. Did you learn something? Amen? Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. It's a very simple message about yung pananampalataya po natin. We will put into action. Pananampalataya, how to honor and respect the Lord. Faith in the, faith to worship Him, pananampalataya sa pagsamba sa Panginoon, at pagsamba sa Espiritu at Katotohanan, at ganoon din naman yung pananampalataya na tayo ay to learn how to be generous in every way. Hallelujah. This is your season of miracles. If you learn to put your faith, if you put your eyes on Jesus, yung ating paningin ay sa Panginoong Yesus, at itong mga pangako ng Diyos ay, mararanasan pag makikita mo sa buhay mo. Kaya, huwag kang nag-aalinlangan, huwag kang nag-worry, dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. The more na makikita mo sa kabila ng, nakikita mo kahirapan at kakulangan, pasasaganahin ka ng Panginoon. Hallelujah. Pauunlarin tayo ng Panginoon. Palalakihin tayo ng Panginoon. Amen? Glory to God. Itaas po natin mga kamay. Hallelujah. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyong mga salita, Lord. Nagpapatibay sa amin. Nagpapalakas po sa amin. At yung aming pong pananampalataya ay naitatama sa iyong mga salita. At salamat sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At salamat sa mga prinsipyo na yung mga salita, Lord God, patungkol sa aming pananampalataya na siya nagbubuk isa ay ang susi, Panginoon, sa mga bagay na iyong ibinigay na sa amin na masagana, Lord God. At ang Panginoon Jesus, siya na po ang tumakos, Panginoon. Siya po yung nagtrabaho para sa aming ikauunlad, Panginoon. At salamat po sa iyong mga anak na nanampalataya sa iyo sa araw na ito, sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo po silang palakasin. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Saan man sila pupunta, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, negosyo, sa kanilang tahanan, Panginoon, Lord God. At salamat po sa bukas na pinto ng connection at favor mo, Panginoon, sa kanila, Lord God. At salamat, Panginoon, na yung pag-ingat mo sa amin. Sama kami pumaroon, Lord God, at yung mga anghel ang siya nag-iingat sa amin. Kami pinagpala mo dito sa syudad. Pinagpala mo kami sa aming tahanan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, na kami po ay
pa pala.